Nanawagan ng Pilipinas ng agarang pagkapatupad ng ceasefire sa Lebanon kasabay ng pagpapahayag ng matinding pagkabahala sa lumalalang humanitarian situation sa bansa. Ayon sa ulat, tinamaan ng Israeli strikes sa ilang matataong commercial at residential areas sa central Beirut ng walang babala. Ilang oras matapos inanunsyo ang ceasefire sa sigalot sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Batay sa Lebanon Civil Defense, umabot sa hindi bababa sa 254 katao ang nasawi, habang hindi naman bababa sa 1,165 ang nasugatan sa mga pag-atake. Sinabi rin ni Lebanese Health Minister Raka Nassereddin na nahaharap sa dangerous escalation ng bansa matapos maglunsad ng Israel na mahigit 100 airstrikes sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. Patuloy pa niya ang pagpapadala ng mga biktima sa mga ospital habang nananawagan ng kanilang pamahalaan ng tulong mula sa international organizations para sa health sector. Sa gitna nito, nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Foreign Affairs sa lumalalang sitwasyon sa Lebanon. Nanawagan din ang Pilipinas sa lahat ng panig na itigil ang labanan at bigyan daan ng diplomatikong solusyon sa mas malawak na sigalot sa rehiyon. Samantala, iniulat ng Philippine Embassy sa Beirut na nasa humigit kumulang 14,000 ng mga Pilipino na naninirahan at katrabaho sa Lebanon hanggang noong December 2025. Ayon pa sa embahada, sa kasalukuyan ay wala namang naitalang Pilipinong nasaktan sa gitna ng papatuloy na tensyon sa bansa. Patuloy namang minomonitor ng DFA ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Lebanon. Attorney Sal, no, yan yung sitwasyon sa Middle East at kahit pa sinabing ceasefire, hindi pa rin natitigil yung palitan ng mga missile, Attorney Sal. Yun ang kawawa yung mga kababayan natin. Gaya ng sinabi po natin, yan ang problema ng mga OFWs, mga kababayan natin doon sa Middle East. Kasi ang nagiging problema, di ba, hirap na hirap sila na dalhin, ibalik dito sa Pilipinas para may safe haven sila. Kasi nga, kasama yun doon sa sinasabi natin na hindi kayo nagprepara eh. Kung yun ba, alam nyo na magkakaproblema doon. Nagkaroon na kayo ng programa. Kung halimbawa, sumabog ang bomba dito sa lugar na ito, saan mo dadalhin? Dapat alam na ng mga Pilipino yun. Meron na kayo nakahanda. At kung kailangan na ibalik kayo, dapat meron na tayong mga, kasi dinadahilan nila, walang commercial flight. Dali-dali ng commercial flight, di bumili ka ng eroplano, magrenta ka ng eroplano, lahat ng yan ay napakadali sanang gawin kung merong preparasyon. Ang problema nga, hindi nagprepara. Kaya ang nangyayari, reacting lang tayo ng reacting sa sitwasyon. Kaya hirap na hirap.